Oras, mga kababayan, alas 8:37 ng umaga. Balanseng pagbabalita, walang takot, walang mamahayag. Radyo Inquirer 990. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banger Story. Well, mga kababayan, ngayon po lumilito na yung mga video nung truck. Meron ako nakita isang video galing sa Huffington Post. Grabe itong truck na to, nang pa-X-X pa para manghabol ng mga... At nasa likod nun, habang tumatakbo siya, tumatakbo rin yung mga polis. Hinahabol yung... Grabe po yung video na yun. Antindi, mga kababayan. Nitong terror attack, isang truck ginamit para pamatay ng 75 na po ang patay at 50 ang injured. Diyan po sa pag-atake sa Nice, France. No? Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banger Story. Banger Story. Samantala, mga kababayan, ito na ang pagkakataon ninyo para makakita ng isang Pranses na entertainment newscaster. Galing pa sa France, no? Hindi ho terorista ito. Si Miss Main Hindi. Makakasar ka talaga. Ano pa naman ako, bule-buko siya. Ano nga yun? Bule-buko siya. Grabe ka. Tayo mo, Frances eh. Hello. Wag, baka ano. Tibolio Colare. Gano'n. Anyway, ano ang balita mo ngayon? Hoy, ito, update sa kinita ng Imagine You and Me. Uy! 24 million pala first day. Akala ko ba 13 kahapon, 16 13 lang yung first hour. First hour. Pero yung buong araw, naka 24 million. Malaki ba yun? Oo. Somehow, sa isang araw, thank you for the pandesal. hindi ba siya record-breaking? Hindi, sabi box office na nga daw, sabi ng mga 24 million. Pero alam ko merong mas malaki pa dyan. Meron siguro, pa? Oo. Pero pwede na. Kasi mga kasabay niya, bongga eh. Kaya hindi pa naman mamaya sabihin ko yung mga palabas na. Okay, so sige. Uy! Ito namang sabi ni Pia Wurzbach, pirma, nalandaw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kailangan para maidaos sa Pilipinas yung Miss Universe sa 2017. Pirma na lang. Hindi pwedeng top mark na lang. Yun. At magkikita yung dalawa. Ganun ba? Si Pia at saka si Digong so, sa July 18. Sabihin, baka pupunta si Donald Trump dito. Hindi na siya may-ari ng Miss U, di ba? Binenta na niya. Malay mo nga. Ikaw naman, pamihira ka naman. Busy na nga. Kasi talo na siya sa eleksyon. So, anong gagawin niya? Babalik siya uli. Ay, ganon. Babawiin niya yung Miss U? Kunyari lang yun na binenta niya. Binenta niya, di ba? Gano'n naman mangyayari dun eh. Oo. Diba? Pero ano ba, magiging host pa rin yan si Steve Harvey. Pero syempre, matutuwa dyan si dyan si Digong. Bakit? Kasi hindi na siya manghihinayang, ang daming babae. Kung naman, diba? Kaya magkikita, kaya sabihin ni Digong kay Miss U, matay pang kaya niya. Ha? Matay pang kaya ni... Syempre, pamihira, lalaki lang naman si Digong eh. Uy, maski naman din to, ha? Maski naman sino naman, alam mo pa nakakita ka na magandang babae? Bading ka na lang pag hindi ka naman na... bading ka naman? Hindi, ibig sabihin. Ano? Ikaw ba na-attract ka sa babae? Hindi, mga bading, pag nakakita ng babae, alam mo sinasabi. Ang lansa-lansa niya. Hindi naman. Ganun ang sinasabi. Ganito yun. Ay, ang ganda-ganda niya. Ang ganda niyang ayusan. Nagtataka naman ako, bakit ang tawag nila malansa? Hindi. Ano lang yon, figurative speech. Figurative lang. Sige. Oy, sa pambalita. Ano? Hindi daw natutuwa si Ay de las Alas doon sa kumakalat na balitang patay na si Giro Manyo. Oo, yung kanyang ward, no ha? Oo, yung kanyang alaga. Kasi nga naman, di ba? Adik-adik. Baka nga naman madamay doon sa ni Digong. Yun. Yun ang kumakalat, sabi niya, parang, ano ba? Sabi niya. Pinakita niya tuloy na buhay na buhay si Giro. Ayun, mahal na ba niya yung batang yun? Oo, syempre inampun na nga niya, di ba? Ito pa isang balita. Itinalaga na ng
ng Duterte administration si Freddy Aguilar bilang Commissioner ng National Commission for Culture Hindi and ba Arts. hindi ba chairman? Hindi, commissioner lang. Alam ko ayaw niyang maging chairman. Commissioner lang Kasi siya. malaki nga namang response. So mangungumisyon lang siya, ganun. Hindi. Ikaw ron! Ay, wala may pera ba dito, NCCA? Wala. Oh, sabi sa iyo Again, hindi mangungumisyon ka, di commissioner ka nga, di ba? Ano ba ang tawag mo sa commissioner? Commission. Oh, di ba? Wala mali siya yun. Depende sa isip mo. Wala kang pera dito. Pag commissioner ka, di ba, commissioner, commission ang tinatakbo mo. Kasi ano din. Kapag diba? chairman ka, puro bangko ang titirahin mo. Chair ka naman. Chair ka. Chair ba? Oy, si ano din, sino to? Si Ramon Sito. O ano? Point niya, di ba? O, siyempre. Yun yung mga kasama niya nung kampanya ng mga nagpapatugtog. Nagkakandamaos, di ba? O, yan. O, si Arnel Ignacio, MC. Si Kat de Castro, MC din. O, yun, may mga pwesto lahat sila. Sino pa isa yung singer? Si Jimmy Bondok. Pagkor. Inihintay ko na lang si Aiza Sigera. Baka si Aiza Sigera ang gawing chairman. Si Aiza ba Duterte? Oo. Saka yung jowa niya, yung partner niya, si Lisa Dino. Actually, naghihintay nga na nga lang daw i-appoint si Aiza. Inaalok sa kanya yung NCCA. Hindi ko alam, baka siya yung chairman. Pwede. Diba? Pero masyadong bata si Aiza. Hindi naman. Ikaw naman, parang kailan lang yung Itbulaga na naman. Tanda na nun eh. Mahigit 30 na yun eh. Uy, yung nanay ni Isabel Daza sa Makabilang Buhay na si Bong Daza ka. Oo nga. Nanay ba? Hindi. Tatay. Sabi ko nanay. Si Bong Daza namatay. Oo nga. Yung tatay. Tatay ni Isabel. Oo. Asawa to ni... dating asawa Sabi mo nanay eh. Buhay pa si Gloria Diaz eh. Si Gloria Diaz. Hindi. Tatay. Si Bong. Tatay. Si Nakoma Bong Daza. pala to. O si Bong Daza, yan yung may-ari ng anong mga restaurant. Yung magaling na chef. Hindi ba yung nanay hindi niya? Si Nora Daza. Hindi. O yung nanay niya. Oo, nanay. Napanood ko Cooking It Up. Okay, sa pabalita, Sara Duterte magre-recording na daw. Nag-recording na yata eh. Nag-recording na. May re-release na album. Uy! Ganon. Kung presidential daughter, kailangan may recording. Bakit hindi? Pumasok sa showbiz. Bakit hindi naman? Parang kumikris Aquino lang to ah. Bakit hindi? Mayor yan eh. O, kaya nga eh. Kaya siya nag-leave. Wala bang singing mayor? O, kaya siya nag-leave ng sino-sino mayor. Pero ito ang ano. Kaya siya nag-leave. Ito ang simpleng alkalde na down to earth. Natahimik sila. Ako din naman down to earth ah. Ikaw? Oo nga. Lupa. Yung katulad mo may bandana, tinumba dun sa may pako. Oy, ayan ka naman, di ka pa rin nakaka-move on. Ito na. Hinahanap ko nga doon sa weekend. Ano, panonoorin natin? Oy, syempre, Imagine You and Me sa mga Aldab fans. Panonoorin mo ba yan? Nagtilian daw nung ending daw. Ano ba nangyari? Syempre, kinilig ang mga tao eh. Bakit daw? Kinilig lang sila. Ninakawan daw ng halik. Tama ba yun? Gano'n ba yun? Hindi ko pa napanood eh. Isa din si Tita Eds ayaw kwento eh. So, kailangan manood ka sa Monday. Ikaw ang reporter eh. Gano'n? Oo. Kaya yung pampanood. Pwede, sige. Benta ka ng kape. Wala kang benta. Ang bumibili sa akin si Erwin ngayon. Si Raul, di na bumibili kape dahil binibili ng misis. Oy, sa papalabas, Dukot! Interesting to. Dukot, kanino yan? Mahilig ako nito eh. Kanino yan? Kay ano? Kay Enrique Hill. Iba naman yung title ng pelikula mo eh. Ano Dukot nga to, di ba? Pelikula mo, Chancing eh. Hindi. Hindi na dudukot ako ng tinapay. Ibang dukot yun. Sige. Ito pa. Ano naman sa Hollywood? Ghostbusters. Ayan. Ghostbusters. Puro babae ba yan? Remake. Parang babaeng version naman yung ginawa nila. Di ba yung dati? Hindi manonood ng mga lalaki niya. Bakit? Ba't ka naman manonood ng Ghostbusters na babae? Why not? Magandang version. Nandiyo si Slimy. Kung puro sexy. Slimy nga ba yun? Ang tatabangan. Comedy nga, diba? Dapat yung isa, pa. Pakikinggan na lang kita, hindi na ako manonood. Anyway, ito pa isa dapat yung panoorin. Ito maganda review, The Legend of Tarzan. The Legend of Tarzan. Ikaw na naman, yung lalaki na naman. Syempre, alam mo naman ako, panang ab. Ako, ngayong weekend, panonoorin ko na lang yung aking iPad. Ang dami kong pelikula eh. Ang daya mo talaga. Tapos isa pa, ito naman sa mga bata, Ice Age, Collision Course. Yan, maganda yan. Ice Age na yan. Maganda. So, yan, ang mga Aldab, papanoorin nyo. Sa local, ang kalaban ng Aldab, Dukot. Dukot.
Tapos Ghostbuster, Legion of Tarzan, Ice Age Collision. Pero yung iba, palabas pa yung Achy Breaky Heart. Kalaban pa nila yan. 2 weeks na. Achy Breaky Heart. Ito yung Kikiray? Hindi. Kay, ano to? Pero wala masyado pumipili. Nakikita ko Kikiray, pag nandun ako sa Till SM North, nakaupo ko dun sa Mrs. Fields, nagkakape ko, nag-ano. Kape, Titignan ko tinapay. yung mga pila-pilang ganyan. Oh. Doon kasi sa Baka third maaga floor, pa. nakikita ko. Walang pila ngayon. Mukhang puro pangit ang palabas. Kala ko ba sabi, pila daw yung Aldab. Punong-puno daw. Tapos minsan, pumapasok na rin ako para manood. Curious ka lang. Ganun lang. Titignan ko. Pag Anong hindi- pinapanood mo? Yung ano yung mahaba pila? Basta ako, ang gusto ko, puro action. Puro action. Ayoko Ay. nun. Ayaw mo ng love story. Ako Ayoko. din, pareho tayo. Ayoko ng mushy. Pag love story kasi naiiyak ako eh. Ako naman ako cornyhan. Ikaw, nakukorniya. Wala kasi akong love life eh. Oo. Oo, kaya Hindi totoo gusto ko yan. may kasama ako ka-date. Hindi totoo yan. Gusto ko isama si Ang Erwin. dami-dami Yan. mo akbay-akbay dito sa may labas. Eh. Diyos ko po. Eh wala yan, mga datongera lang, lalo yan si Erwin. Oye, kaya pala mayabang ka ngayon. O bakit? Pay Friday. Ay, kaya palang ganda ko sa mga lalaki dyan. Oh. O Erwin, patay ka na ha. Raul, yari na kayo. Ito, pwede na utangan to. Alam mo ba, pagdating ng Biyernes, nag-iiba ng ano, ano ba height mo ngayon? 5'9". 5'9". Pagdating ng sweldo, nagiging 5'6". Baba ba? Anyway, bukas sa mga ng ating Kaya nagiging 5'6", nagpapautang yun. Ay, di, bawal utang. O, sige. Diba may utang, bayad muna, yun Oh, yun. sige, okay. Gusto mo lang utang. Bawal utang. Ano? No credit. Your credit is good. Pero maganda ka ngayon ha. Lagi naman, di ba? Ang pangit nga makeup ko, Ano ba, Erwin? nagtutuklap-tuklap. Maganda ka. Maganda lang. Maganda ako sa paningin ni Erwin dahil araw ng sweldo ngayon. Alam, pero namimiss mo si Fritz eh. No? Remix ko si Fritz, kaya pinagtsatsagaan ko na lang si Erwin. Kasi si Fritz kasi, inaakbayan siya after nung kanyang show. Eh. Ganon. Hindi na Ginagawa. akbay. Tapos Ayun, sabay. Meron, ay, bukas sa mga na ating kwentuhan po mo. Meron ka ba dyan? Meron ka ba dyan? 1:30 hanggang 3. ano oras yun? 1:30 to 3. Hindi ba kinakancel yun? Hindi pa nga eh. Hindi Ayun, Akala ko may memo na ako na May ba na ba? Eh, papalit na ba? Kung talaga, pinagsira pa naman ni Wawel Edyo. Kasama ko diyan si Len Montaño. Abangan nyo yan. Kwentuhang masaya. 1:30 up to 3 o'clock. Yes. Anyway. At nakita mo na ba yung mukha mo sa billboard? Oo, nakadungaw ako. Abangan nyo abangan nyo yung billboard. Nakita nyo ako doon. Nandun siya sa pinakadulo. Puntik na nga makrap eh. Ikaw talaga. Actually, binalak yun. Ay, ako. Puntik na makrap. Kasi pagkaliit-liit, para sumungaw lang. Sabi nga nila, tinitingala ka na raw ngayon. Oo, Sabi tinitingala lang. na, kulang lang sa lubid yan. Ay, wag. Wag ganun. Anyway, chika ko for today, Friday. Happy Friday, everyone. Happy weekend. Ako lamang. Wala na ibang mula sa kagandahan. Di may paliwanag ng sensya, kaya pasensya na. Mainhin ang pink na pink ang hair. Mainhin hindi for long, but not for short, mama. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Miss Main Hindi. Balanseng pagbabalita, walang takot, walang mamahayag. Bayang nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer 990. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Alam mo, napakarami hong nanonood dyan ha, kay Miss Main Hindi. At baka magkaroon na ho ng sariling fan club yan eh. Miss Main Hindi Fan Club. At syempre mga kababayan, bagamat tayo po'y ngumiti nitong nakalipas na ilang minuto na nandito sa Miss Main Hindi, abay napakarami pa ho nating minomonitor ng mga pangyayari. Hindi lamang po, kanina pala nag-usap tayo na walang sunog. Muntik palang makaroon na sunog kanina, alas 8. Tama ba yun? Alas 8:13 ba yun? Grabe. Diyan sa may alas 8:31, muntik kong makasunog dyan sa may Barangay 27, sa may Maypaho, Caloocan. Butin lang na fire out as of 8:31. So yan lang ang maliit na sunog na nangyari yan. Walang lindol. Maganda po ang kalagayan ng panahon, pero sa international news ay meron na naman pong
terror attack. At this time, ito'y terror truck, mga kababayan. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banger Story. Banger Story. Meron tayo nakukuhang report. Mukhang nailagay naman natin yan dyan. 77 na raw ang namatay. Parang nag-score tayo dito. Walang katapusan. Diba nagsimula tayo sa dozens, multiples. Tapos Raul Cosare, 77 na. Sa mga pumapasok na mga balita, mga kababayan, 77 na raw ang namamatay dyan po sa pagsagasa ng isang truck. Pagsagasa ng isang truck kanina po dyan sa mataong lugar sa Nice, France. Merong lindol kanina, kaya na mahina lang ito, magnitude 2.3 sa Occidental Mindoro. Alam niyo po, dito sa Radyo Inquirer, binibigay ho namin sa inyo ang mga balita habang ito po ay nangyayari. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo. Meron ba tayong lang reaksyon, Miss Mary Rose? Sa mga kabubukas ng radyo, mga kababayan, siyam ang patay ngayong umaga. O 10 na siguro. 2 yung kanina, di ba, sa Metro Manila. Tapos may nakita pang isa sa may Tagig. Na-report po ito ni Erwin Aguilon kanina, no, ha? In the meantime, eto pa po ilang mga reaksyon. Brillante Mendoza, ang direktor ng SONA, habang nagtatalumpati si President Duterte, ang audience daw pakakainin ng fishball. Sabi ni Abid Positibak Mandirigma ng Martabat, Manila. Banner Store, magandang umaga. Ako naniniwala na marami na nahimik dahil itong gumagamit ng droga. Talaga namang panganib na tao sa lipunan na nangihila mga ibang ng paimbabaw ay gusto lang maging dakila sa kapakanan na tumatangkilik ng droga. Binabalita naman uunlad sa Pasay ay yung mag-amang napatay sa presinto, imbisigan rekomendasyon ay kasuhan ng mother ng polis upang huwag masira momentum ng operasyon. Paniwala ko itong mga Chinese, isa rin silang world power na maramdaman nila na kung sila ay di susunod sa international law, mawawala ang paggalang sa kailan ng world body. Malaga ang respeto at pagtiwala ng bansa sa daigdig. Butch Garcia ng Novaliches. Sir James, sa mga pulis sa pinangakuan ng dobling sahod ng panahon ng kampanya, tiis lang muna. Walang budget. Next year na lang kayo bumawi. Napasakay kayo naman. Alam nyo, hindi man ura-urada yan dahil tayo pa'y gumagastos ng 2016 budget. Yung 2017, ang gusto kasi ng DBM, dapat daw permanenteng increase. Kung one time lang, pwedeng bigyan ng pera ito Great to have a Bedan President and a Bedan Vice President. BP Lenny studies sa Beda Graduate School of Law. Sabi ni Abid Tibak, Maritabat, Manila. Mas matimbang ang sa mamaya ng mga napapatay ng mga taong ligalig, di natiis mamuhay na may takot sa Diyos. Para sa akin, bala na basta alam ko mga nagdodroga, decision nila ay pawang kagustuhan ng sarili. Di yung malaman kung kailan magsasabog ng lagi. Malam na ordinaryong taong panganib sa kanila, katulad ko. Kung may katinuan pa gumagamit ng droga, may kinikalang takot niya na susuko pang magparehab. Sa China naman, international law na pinaboran ng bansa, maganda rin na isang pamahalaan. Mag-ingat sa hakbang at kumilos sa diplomasya, sumangguni sa eksperto at di padalos-dalos umiwas sa labanan. Naniniwala ko na mapapwersa din ng China pagkalaunan dahil ang batas ng mundo pumapanig sa ating bansa, sabi ni Danny Bagtas ng Project A. Good morning, Radyo Inquirer. Happy weekend, sabi ni Aling Nenita de Lima. Good morning, Sir Jake. Para po sa akin, tama ang desisyon ni President Duterte na magkaroon ng bilateral talks sa pamamagitan ni dating President Fidel Ramos upang maging mapayapang usapan sa China dahil alam naman natin na may connection siya sa US at China nung panahon ng kanyang administrasyon. Sana po tuluyan ng matapos ang sigalot. Sa West Philippine Sea ng ating bansa naman ang tunay ng pamamayari nito. Umasa po ako na tatanggapin din ng China ang naging desisyon ng Court of Arbitration. Jaime Ilaga ng Barangay Dubduban, San Agustin, Romblon. Yan po ilang mga reaksyon ng ating mga kababayan. Balikan natin ating mga reporters sa labas. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banger Story. Banger Story. Madalas sa pag-uwi ni Pangulong Digong, nakakamabuti sa NAIA, sabi ni Senator Recto. Janice Cosio, please come in.
Jake, tiwala si Senator Ralph Recto na malaking tulong sa tunay ng pagbabago sa NAIA madalas na pag-uwi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Davao City. Anya sa tuwing uuwi kasi si Ginoong Duterte ay makakapagsagawa na rin siya ng Presidential Inspection Tours sa NAIA terminals. Ayon sa Senador, personal na makikita ng Pangulo kung may mga pagbabago sa serbisyo at pasilidad ng pangunahing paliparan sa bansa. Makikinabang dito, punto ng Senador, ang 37 milyong pasahero na gumagamit sa 4 na terminals na NAIA kada taon. Ilan lang sa mga mapapansin ni Duterte ay kung gumagana ang mga x-ray machines, kung malinis ang mga comfort rooms, kung maigsi at mabilis ang paggalaw ng mga pila, kung gumagana rin ang air conditioning units, at kung may sapat na bilang ng mga taxi para sa mga pasahero. Biro pa ni Recto sa pagbibigay ng mga insentibo, kasabay ng paminsan-minsan na pagmumura ni Duterte, mababago ang imahe na NAIA mula sa pagiging worst airport sa mundo ay mapapabilang na ito sa among the best. Janice Cosio, Radyo Inquirer, Nueva Ecija, Bayan nagtatanong, mamaya na po siya. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banger Story. Maraming salamat sa iyo, John Escosio. Meron tayong report, malungkot na balita rin ito. Dito raw sa may Cavite, Cavite, Bacoor, Cavite at saka Cardona, Rizal, meron 2 suspect, magkahiwalay ito, lumaban daw sa pulis, parehong patay sa Cardona at saka sa Bacoor. So ilan na yan? Grabe, 11 na. Tama, no, ha? At syempre mga kababayan, tayo po ay patuloy na nag-oobserba sa mga nangyayari. Salamat po sa ating mga reporters, nandyan po sila. Tandaan po ninyo, meron tayong pakulo. Itong mga susunod na araw, marami yung kayo makikita mga billboards ng Radyo Inquirer Nueva Ecija sa iba't ibang lugar, sa EDSA, sa Commonwealth. At meron tayong pakulo. Kung meron kayong cellphone, kunan nyo ng camera yan. At ipadala po sa amin sa Facebook. Sa Facebook. Sapagkat kami po live po sa Facebook ngayon, yung mga pictures ninyo ay ipoprocess natin. Ilagay nyo po yung pangalan nyo. Kung po pwede sana, magpa-selfie kayo ron. At naghahanap po kami ng papremyo. Katuwaan lang ito. Meron kayong isang ano sa atin. Meron tayong isang Guyito souvenir. Inahanda ko pa ho yung papremyo. At pag nailatag na ho lahat ng mga billboards namin, sa ngayon, meron kaming 6 dyan sa Trinoma, meron ho kaming isa dun sa Globe Asiatic, sa may EDSA, meron kaming isa dun sa may Premium Gem, sa may Novaliches, meron ho kami dyan isa sa may Commonwealth, sa may malapit sa NCBA o sa Dahlia Street, no, ha? Tapos meron din kami dyan sa may harapan ng Diliman Preparatory School o Diliman Computer Institute. Meron din tayong isa riyan, mga kababayan. At marami po yan, hindi ko pa natatanggap yung report. Ito po yung bahagi ng aming pangako na noong una pong naglata kami ng mga billboard, sabi namin abangan ng mga pagbabago. Yung aming pong billboard ngayon, pinapakita sa inyo na kami po ay hindi lamang nasa radyo, 10 na aming mga anchors na nakalitrato dyan. Kami po ay nasa mobile phone na rin. Napapanood kami sa mobile phone, may mobile app kami. Pagkatapos kami po ay napapanood na rin sa television. And soon, malapit na tayo pong mapapanood sa abroad. Hong Kong, Asia, kasama po ang Amerika through DirecTV. So, ganyan po mga kababayan ang ating direksyon ngayon. In the meantime, magpapaalam na ako. Salamat kay Donabel Dominguez Cargullo, kay Miss Mary Rose Cabrales, Jimmy Tamayo, ating mga technical co-pilot, si Erwin Makatangay, tayo nandyan sa Royal Police, si Raul Cosares sa digital, tapos si Marvin Caceres nandyan kanina, at mga reporters natin sa labas, sila John Escosio, Jong Manlapas, si Ruel Perez, Erwin Aguilon, Miss Shona Yu,
Babalik po tayo on Monday. Ha? At by Monday, nandito na si Miss Arlene de la Cruz, makakasama noon natin. In the meantime, keep on watching mga kababayan sa Facebook Live, sa inyong mga cellphone, ganun din sa inyong mga digiboxes. Kami po ang Radyo Inquirer 990. Ako po si Jake Madrazo, maraming salamat po. Mula at makita tayo sa Monday. Sabi nga ni Arlene, life is beautiful, lalong-lalo na sa winner natin, si Jaime Ilagan ng Barangay Dubduban, San Agustin, Romblon. Maraming salamat sa inyo lahat. Arlene de la Cruz, Jake Madarazo, Banner Story. Banner Story. Bayan nagtatanong, mamamayang nag-uusisa. Radyo Inquirer 990. Flash Report. Meron tayong flash report. Isang remittance center hinold up sa Maynila. Erwin Aguilon. Jake, isang sangay ng LBC. Ito namang hinold up ng hindi pa matukoy na bilang ng mga suspect. Ito dito sa may bahagi ng Ligarda. Panulukan lamang. O ito sa may bahagi nga ng Ligarda. Malapit lamang sa Recto. Dito yan sa Mendiola, sa lungsod ng Maynila. Sa ngayon ay patungo na tayo sa lugar ng pinangyarihan ng insidente at may bumabatid kung magkano ang natangay ng mga hindi pa nakilalang sospek sa nasabing sangayngan ng LBC dito sa Ligarda sa lungsod ng Maynila. Erwin Aguilon, Radyo Inquirer na binibenta. Bayang nagtatanong, mamayang nag-usisa. Radyo Inquirer 990. Flash Report. LBC, hinolda po dyan sa Ligarda, mga entabayan ng mga detalye. Babalik po kami, oras 9:04. Babalik kami sa Monday. Antabayan na si Ira Panganiban sa Good Morning Inquirer.